Galing Davao City, stopover kami dito sa Pigkawayan. Biyahe kami palibak, Sultan Kudarat. Mga ka-Mispa, welcome once again to my channel, Mispa Adventure. Sundan po ninyo ang aking paglalakbay sa Libak, Sultan Kudarat. Nandito na kami ngayon sa UP. Nagpahinga konti ang driver. Nakaraan ng ilang oras, narating namin ang Basak. Sa loob ng 8 oras, narating namin ang Libak, Sultan Kudarat. Nandito na po tayo mga ka-Mispa sa Libak, Sultan Kudarat. Kasalukuyang binabaybay natin ang daan papuntang Barangay Tibpuan. Doon sa Barangay Tibpuan, pupuntahan natin ang mga resort doon. Beach resort ang ating makikita doon. Ito ang dagat ng Barangay Tibpuan, Libak, Sultan Kudarat. Ang pangalan sa beach resort na ito ay San Juan Tibpuan Resort. ₱300 ang cottage nila dito. Medyo maalon ang dagat. Kung gusto mong mag-overnight, meron silang mga rooms, 1,500 per night. Ito naman, 2,000 per night. 2,000 pesos per night. Kinabukasan, lulan kami sa isang tricycle papuntang Barangay Tagisan. Dito kami sa Libak, Katunggan, Coastal Eco Park. Gobyerno ang namamahala dito mga ka-Mispa. 20 pesos lang ang binayad namin sa entrance dito. 20 pesos per head. Ito yung tulay, sementado sa primero. Dahil sa unahan, ang pagkakaalam ko, kahoy na. Temporarily, kahoy mo na ang ginamit.
Ito lang muna ang simentadong tulay at ito kahoy na. Ito yung mga kasama ko. Ito, nakarating na kami sa tabing dagat. Low tide ngayon. Malayo yung dagat. May naabutan kaming naglilinis sa tabing dagat. Ang mga basura na dahon ay ibinabaon nila sa buhangin. Tinawag itong Katunggan dahil maraming mga mangrove at saka ang matabang na tubig at saka maalat na tubig, ang dagat at saka ang tubig na matabang ay dito magtagpo. Ito yung matabang na tubig. Tapos doon sa unahan, yun yung dagat.
Low tide ngayon kaya medyo malayo yung dagat. Pag high tide na ay magtagpo na yung maalat na tubig at saka matabang na tubig. Ibinabaon nila ang mga basura. Pero ang mga basura na napupulot nila dito ay mga dahon. Mga nalalantang dahon. Kung gusto mong sumakay ng bangka, ito yung cellphone number ng mga bangkero. Ito yung mga cottages. Sa pagkakaalam ko, 300 pesos daw ang renta nito. Pwede ka ring maligo dito sa dagat. Pwedeng mag-picnic dito. Pwedeng mamasyal. Pwede ninyong dalhin ang inyong pamilya at mag-banding dito sa Eco Park. Ang mga nakikita nating puno diyan sa may tabing dagat ay mga mangrove trees. Pagkatapos doon sa Eco Park, bumalik kami sa poblasyon at dito kami manananghalian sa Kapita. Hindi lang kape ang siniserve dito. Pwede ka rin kumain dito. Pwedeng mananghalian, maghapunan dito sa Kapita. Pagmamayari ito ni Angel Orgo. Ang kasosyo niya sa negosyong ito ay ang Bernales family. Si Angel Orgo ang nagmamanage sa negosyong ito. Pasok tayo mga kamispa, tingnan natin ang loob. Air condition dito mga kamispa. Masarap kumain dito. Pwede kang magkape, pwede kang mananghalian, maghapunan dito. Coffee shop siya, pero nagsiserve din sila ng mga pagkain.
Ito yung opisina ng may-ari, si Angel Orgo. Ito yung aming in-order mga kamispa. Kanin, chicken joy, pasayan, at saka Shanghai na lumpia. Pero libre lang ito mga kamispa. Dahil kaibigan namin ang manager, si Angel Orgo, pinakain niya kami ng libre. Kaya mga kamispa, kung pupunta kayo dito sa Libak, Sultan Kudarat, kung gusto nyo magkape at kumain, puntahan lang ninyo itong Kapita. Dito lang po ito matatagpuan sa poblasyon ng Libak. Pagkatapos namin kumain na nanghalian sa Kapita, bumalik kami sa Barangay Timpuan. May pupuntahan pa kami, isang resort. Ito po yung tinutukoy kong beach resort. Kakilala ko ang may-ari nito. Dati-rati ang tawag nito ay Seawall Beach Resort. Ngayon, napalitan na ang pangalan. At ang pangalan ay, kung hindi ako nagkakamali, nandito sa tarpaulin. Easy and Lim Family Beach Resort. Easy, Erlinda Kulan-Kulan. Yan ang nanay nila. Itong Lim, ito yung magkakapatid, mga anak ni Easy. Easy and Lim Family Beach Resort. May video okay. May mga cottages. At kung gusto mong mag-overnight, pwede ka rin magrenta ng room. Ito yung mga room nila. Papasukin natin mga kamispa ang loob. Ito yung loob. Air condition. Ito yung kama. At may CR. Ito yung CR. 1,500 per night ang renta. Ito yung mga cottages. Ito naman yung shower room. ₱300 ang renta sa bawat cottage.
Ito yung dagat. Medyo maalon siya kasi kasagsagan ngayon sa bagyong Guring. May bagyo ngayon sa Luzon. Pag may bagyo sa Luzon, apektado ang dagat dito sa Libak, Sultan Kudarat. Ito yung kayak, mga kamispa. 200 pesos ang renta sa single, 300 pesos naman ang double. May tindahan sila. Ito yung mga kasama ko, mga kamispa. Pagkatapos doon sa beach resort, pumunta kami dito sa fish pond ng aming kaibigan na si Neneth Frias. Isa sa mga kasama ko ngayon ay si Neneth Frias, sa kanya itong fish pond. Iba na naman ang kasama ko ngayon, mga kamispa. Ang kasama ko kanina doon sa Eco Park at saka doon sa Kapita, na kung saan doon kami nananghalian. Iba yun sila. Ito, may 3 akong kasama, iba naman ito. Sila ang nag-guide sa akin dito. Ito yung kanal na kung saan dito dumadalo yung maalat na tubig galing sa dagat. Bali, ang fish pond na ito ay pumapasok yung tubig galing sa dagat. Ayun, nangunguha sila ng sugpo or lukon. Sugpo ang hinahanap ng mga ito. Nag-harvest sila ng mga sugpo. Alam niyo, mga kamispa, ang karaniwang na hanap buhay ng mga tao dito sa Libak, Sultan Kudarat ay pangingisda. Ang iba nangingisda sa dagat, ang iba naman may mga fish pond. Kaya maraming mga alimango, sugpo dito. Marami ding isda dito. Bukod dyan, nagtatanim din sila ng mga palay. May mga niyog din sa lugar na ito. Kilala ang Libak, Sultan Kudarat sa kanilang mga produkto na alimango at sugpo. Kilala din sila sa kanilang produkto na daing or bulad sa Bisaya. Ito na yung mga sugpo, mga kamispa.
mga tilapia. Ito yung sugpo. So ang na-harvest nila, sugpo, tilapia, at iba pang mga isda sa tubig na matabang. Ito yung mga malalaking sugpo, mga kamispa. Sugpo or lokon sa Bisaya. Ito pinapakain ang mga isda ng feeds. So tilapia ang nasa fish pan, mga kamispa, pero pag high tide na, may pumapasok na mga bangus. Kinabukasan, pumunta kami dito sa isang kainan na pagmamay-ari ni Mrs. Ninita Frias. Ron's Hedgehog Cafe. Ito yung menu nila. Ito yung mga pagkain siniserve nila sa mga customers. Ito yung may-ari, si Mrs. Ninita Frias. Ito yung pagkain na sinerve sa amin. Pasayan, sinigang na baboy, sutanghon, at saka sugpo. Kaya mga kamispa, kung pupunta kayo dito sa Libak, Sultan Kudarat, huwag niyong kalimutan ang kapita kung gusto niyong magkape at kumain, at
Huwag din niyong kalimutan ang Ron's Hedgehog Cafe. Pwede rin kayong kumain dito. So may mga choices kayo. Masarap ang pagkain nila dito. Pagkatapos namin kumain doon, naghiwa-hiwalay na kami. Pumunta ako doon sa Silver Star Pension House. Ito yung Silver Star Pension House, pagmamay-ari ni Mrs. Lagrimas Ramirez. Dito ako matutulog ngayon mga kamispa dahil bukas uuwi na ako ng Davao City. Kakilala ko rin at kaibigan ang may-ari nito, si Ma'am Lagrimas Ramirez, isang retired teacher. Kaya kung pupunta kayo dito sa Libak Sultan Kudarat mga kamispa, dito sa poblasyon, may Silver Star Pension House na pagmamay-ari ni Mrs. Lagrimas Ramirez. ₱900 lang po ang per night. Ito yung compound. Ito yung pension house. May 5 kwarto. Malapit ang pension house sa bahay ng may-ari. Ito yung residential house ng may-ari. Residential house ng Ramirez family. May mga bulaklak sa paligid, mga tanim. Maaliwalas ang lugar. Malinis. Masarap magpahinga dito. Ito yung room mga kamispa, air condition, may television, cable channel ang television dito. Ito yung CR. Ito yung higaan. At heto, nagpapahinga na ako mga kamispa dahil bukas ng madaling araw, biyahe na ako pa Davao City. Hanggang dito na lang mga kamispa. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment. At sa mga baguhan pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Select all para updated kayo sa mga bagong video. Salamat sa panonood. See you next video. God bless you.